Hi Sectogoers! Nahihirapan ka bang makihalubilo? Gusto mo bang matutunan kung paano maging kaibig-ibig? Well, nasa tamang lugar ka. Ang pananaliksik sa larangan ng social psychology ay nakatulong sa pagpapalawak ng ating pangunawa sa mga relationships at kung paano kikilos ang mga tao sa mga social groups at situations. Sa pag-alam nito, maaari kang matuto ng mga paraan upang palakasin ang iyong pagiging kagusto-gusto kapag nasa paligid ng mga tao. Kaya kung gusto mong palawakin ang iyong social circle, narito ang 7 paraan para mas magustuhan ka ng mga tao. Number 1, may pag-usap ng mabuti tungkol sa ibang tao. Nakakita ka na ba ng isang tao na hindi mapigilan ng chismis tungkol sa iba? Nagmula ba sila na kagusto-gusto at mapagkakatiwalaan? Malamang hindi. Ang spontaneous trait inference ay isang paghatol na otomatiko mong ginagawa tungkol sa mga personality ng mga tao batay sa kanilang pag-uugali. Kaya kapag may narinig kang naglalarawan sa iba sa negatibong paraan, maaari mo silang iugnay sa mga negatibong katangiang iyon. Sa kabilang banda, kung nagsasalita tungkol sa iba sa positibong paraan, malamang na mas magugustuhan mo ang taong iyon. Kaya kung gusto mong may magkagusto sa iyo, iwasan mo ang chismis. Maghanap ng mga qualities at positibong katangian sa lahat. At kung pinag-uusapan mo ang tungkol sa isang tao sa likod nila, huwag siyang bigyan ng anumang negatibo, kundi papuri. Number 2, be aware sa iyong body language. Inaalog mo ba ang iyong binti o tinatapik ang iyong mga daliri sa mesa kapag nababalisa ka? Kahit na manatiling tahimik ang iyong boses, maraming masasabi ang mga tao tungkol sa iyo mula sa iyong mukha at body language. Halimbawa, ang pagtingin sa isang tao sa mga mata ay maaaring ipaalam sa kanya na nasa kanya ang iyong buong atensyon. Gayunpaman, ang pagtitig sa kanya ng masyadong matagal ay maaaring maging pagbabanta. Kaya tandaan na sumulya paminsan-minsan. Maaari ka ring tumango kapag may kausap upang ipaalam sa kanila na aktibong nakikinig ka sa kanila. Katulad nito, subukang huwag panatiliing nakakross ang iyong mga braso at binti dahil maaari itong magpadala ng mensahe na ikaw ay defensive, self-protective o sarado. Number 3, be aware din sa kanilang body language. Bagamat magandang magkaroon ng kamalayan sa iyong sariling body language, mabuti na maging mulat din sa kanila. Ang mga mananaliksik mula sa New York University noong 1999 ay naglathala ng isang papel na naglalarawan sa isang phenomenon na tinatawag na chameleon effect na gayahin ang postura, mannerisms, facial expressions at iba pang mga pag-uugali ng ibang tao. Sa pamamagitan ng pagtutugma ng iyong body language sa kanila, madaragdagan nito ang posibilidad na mas magustuhan kanila at ito ay napupunta rin sa kabilang paraan. Kung napansin mo na ang isang tao ay gumagaya sa iyong mga galaw, maaaring nangangahulugan ito na gusto ka niya. Siyempre, mag-ingat na huwag sumobra dahil maaari itong magmukhang creepy kung kukopyahin mo lang ang lahat ng kanilang ginagawa. Number 4, subukang huwag husgahan ang sino man. May kakilala ka ba na hindi napigilan ang sarili pagdating sa paghusga sa ibang tao at sa kanilang mga halaga at opinyon? Kapag kasama mo ang isang taong mapanghusga, maaari mong maramdaman na hindi mo maaaring ibahagi ang anumang opinyon o maging ang iyong sarili sa paligid niya dahil hindi mo nais na magsimula ng isang mainit na talakayan. Para sa kadahilanang ito, dapat mong subukan ang pagiging hindi mapanghusga hanggat maaari. Subukang kilalanin na ang bawat opinyon ay mahalaga at ang bawat pagpili na ginagawa ng mga tao ay hinihimok ng isang bagay sa likod ng kortina, isang bagay na mahalaga sa kanila. Maaaring mahirap kung passionate ka sa isang partikular na topic, ngunit kung maaari kang lumikha ng isang imahe ng iyong sarili na nagpapakita sa bilang isang hindi judgmental na tao, ang iba ay makakaramdam ng ligtas at ginagalang sa paligid mo na syempre, nangangulugan na sila ay mas nagugustuhan ka. Number 5, tanungin sila tungkol sa kanilang buhay. Sa isang pag-aaral noong 2012 mula sa Harvard University, natuklasan ng mga mananaliksik na ang pag-uusap tungkol sa iyong sarili ay nagpapalabas ng mga kemikal na inilalabas ng iyong utak kapag gumagawa ka ng isang bagay na kasiyasiya tulad ng pagkain ng masarap na pagkain, pagkikipagtalik o pagtanggap ng pera. Sa katunayan, sa parehong research, kapag meron silang pagpipilian ng pagsagot sa mga tanong tungkol sa kanilang sarili o pagtanggap ng pera, pinili ng mga participants na pag-usapan ang kanilang sarili. Ang mga resulta ay nagpapadala ng isang malinaw na mensahe.
Hayaan ang mga tao na magsalita tungkol sa kanilang sarili. Maaari kang magtanong tungkol sa kanilang karir, school, paboritong banda, pamilya o anumang bagay na sa tingin mo ay maaaring mahalaga sa kanila. Sa pamamagitan ng pag-udyok sa mga pag-uusap tungkol sa kanila, maaari nilang maiugnay ang kaligayahang nararanasan nila sa mga pakipag-usap sa iyo. Number 6. Spend happiness at positivity. Naranasan mo na bang makasama ang isang tao na bubble of joy, laging nakangiti, tumatawa, nagkakalat ng pagiging positibo? Napansin mo na ba ang mga magagandang damdaming iyon na sumasalo sa iyo? May termino ang mga psychologists para diyan at ito ay tinatawag na emotional contagion. Nangangahulugan ito ng emotional states ay maaaring ilipat sa iba kung saan nararanasan nila ang parehong mga emosyon tulad ng sa iyo. Ito ay para sa lahat ng emosyon. Takot, kalungkutan, pagkabigo, kagalakan at kasiyahan kahit na hindi naman pwedeng maging masaya lang palagi. Kapag masaya ka na, subukan mong maranasan ang kaligayahang iyon ng lubusan. Hayaan maramdaman din ito ng mga tao sa paligid mo. Kung ibabahagi mo ang mga kagalakang iyon, mahuhuli ng iba at hahanapin nila ang iyong pagkasama sa susunod na makita kanila. And number 7, ipaalam sa kanila na gusto mo sila. Binigyan diin natin kung paano gustong makasama ng mga tao ang mga taong nagbibigay sa kanila ng kasiyasiyang damdamin at may isang epekto na makakatulong sa iyong makamit ito, ang reciprocal liking. Kinumpirma ng isang malaking pangkat ng pananaliksik, ipinapakita nito na ang pagkilala sa isang tao na may gusto sa iyo ay magugustuhan mo rin ang taong iyon, sabihin mo man sa kanya ng direkta. Kung ikaw ay mas palakaibigan sa kanya o kumilos ng mainit sa pangkalahatan. Sa susunod na gusto mo ang isang tao, dapat mong ipaalam sa kanya. Kaya nasubukan mo na ba ang alinman sa mga ito? Let us know in the comments below. Kung nakita mong nakatulong ang video na ito, be sure to like, subscribe, and share this video sa mga taong maaaring mapakinabangan din ito. Don't forget to hit the notification bell icon upang ma-notified ka sa tuwing nagpo-post ng bagong video ang Psych2Go. The references at studies na ginamit sa videong ito ay inilagay sa description below. Always remember, I am Psych2Goers, you are Psych2Goers, and we are Psych2Goers. Maraming salamat sa panonood and we'll see you in the next one.